Ano lang ito? Frozen shoulder. Kailan pa po nangyari? 3 weeks. Bago pa, kaya mas madali pa yan. 3 weeks. Diabetic po ba? Nakaw, yun lang. Pero sige, baba mo muna yung phone mo ron. Saka yung glass mo, sir. Titignan natin kung gaano ka-aggressive. Sige, upo ko nga. 3 weeks pa lang. Pag diabetic kasi, meron tayong tinatawag na aggressive eh. Kasi bibisitahin talaga kayo pagka kayo ay diabetic. Yung mga frozen shoulder na yan. Consistent 2 weeks na may pain na, patingin na kaagad. Yan, o yan, pwede pa. Ito, mas madali pa ayusin to. Katulad yan, 3 weeks, ganito na. Ganito na kaagad, oh. Oh. Dapat yan, syempre, alam nyo na. Maabot. Ito rin, meron na rin. Left and right pala, hindi mo sinabi. Akala ko ito lang eh. Ngayon, katulad dito, naangat pa, pero maagapan natin to. Yan, maagapan din yan. Pero syempre, pag nakakaramdam na kayo ng ganyan, naangat nyo pa, huwag na kayong magatubili, paayos nyo na agad. Kasi darating ang panahon, habang luminipas yung mga linggo, katulad yan, yung kanan mo, ganito na, sakit na. Malayo na susunod yan, ganito na lang yan. Ang pinakamahirap niya yung katawan nyo na pag inaangat, yung katawan nyo na yung umaangat. Yan na yung pinakamasakit na adjustment. Pero yan, kaya natin yan. Pero sir, ang ina-address talaga dyan is yung diabetic. Madali lang yan eh. Paano maano yung ano? Paano, kasi maayos ko man yan, baka in a few months, 6 months, bumalik yung ano ka, parang may frozen shoulder na naman ako. So, ang i-address natin dyan yung diabetic. Paano natin ma-address yung diabetic? Walking lang. Hindi nyo kailangan magtatatakbo. Habang nag-walk, pag pinawisan kayo, day by day, consistent, kahit konting pawis lang sa kilikili, sa leeg, sa singit, okay na yun, basta napawisan. Ang mahalaga, consistent. Pag napawisan kayo, malaking bagay yun. Hindi nyo kailangan ng maintenance. Doktor mismo nagsabi, kaya yan ng mga tamang ehersisyo at huwag naman yung kain natin puro rin maalat, puro matataba, puro karne. Balance diet din. Gulay-gulay, konting kanin, yan, prutas-prutas para ma-address yung ano. Kasi pag umiidad tayo, lalong babagal ang metabolismo natin, lalo tayo magkakaroon ng complication. Relax lang. One more. Palambutin ko muna itong kanan. Ito medyo humapit na eh. Yung kaliwa, kaya pa yan eh. Kahit hindi haplusan, pero itong kanan medyo hindi ko kabisado to si sir kung malakas ba ang pain toleration na to o mahina. Sureballin natin para hindi ganong sobrang sakit. Kayo ba yung kay Kid? Apo. Sinabi ko talaga, sinadya akong 4 para kita nyo, 1-2 na lang nakapila. Kasi pag maga rito, mahaba ang pila rito. Napapanood nyo naman ako, di ba, sir? Kaya hanggat maaari, sa mga kakilala ko, yung mga nagre-repair, sabihin nyo lang sa akin, tapos hapon ng punta para hindi nasasabay sa haba ng pila. Kasi kayo, dito lang. Yung iba, nakikita nyo kung saan galing. Galing Davao, galing Ilocos, galing kung saan sila. Mamasahe pa yan sila. Relax lang ha. Sige, sigaw mo lang ng Darna. Ganun mo lang. ...20 to 30 seconds yan. Okay ka lang? Dito tayo sa kaliwa. Hindi ka naman nahihilo. Medyo. Ito yung sinasabi ko. Buksan mo yung ano, Roy. Buksan mo yung ano. Pero okay lang yan. Kaya naman natin yan. Kaya naman natin... Kailangan lang naman ng fresh air yan. Buksan mo yung ano. Pagka mahina ang pain toleration, ganun talaga.
Okay na, recover na. Okay. Kailangan lang naman yung fresh air, huwag matataranta kasi may mga pagkakataon talaga. Yung iba nga, tinuturukan lang ng karayom. Alam nyo na, nahimatay. Ganon talaga. Kaya nga ito nga, inaplos ko nga ako to para masalubong ko muna yung ano mo. Wala yung ano mo, yung mga muscle mo sa bicep. Talagang, ang laki nung build nung balikat mo, pero ito, kita mo, wala. Medyo, nalulusaw yung bicep ni sir. Nagbubuhat pa ako nun. Nagbubuhat ka pa niyan? Alam mo sir, kinakain yung muscle mo. Huwag muna. Pagalingin mo muna yung ano mo. Paligin mo muna yung frozen shoulder mo. Ang nangyayari, mas lalong nai-irritate yung tendon, mas lalong nagkakaroon ng problema yung muscle. Ayan nagbubuhat ka pa niyan ha. Dapat Di ko na ako na hindi ako. pa-recover mo muna tong frozen shoulder kasi hindi magiging healthy ang tubo ng muscle. Mai-irritate lang siya. Kakainin lang siya. Hindi siya magde-develop. I-fix mo muna to para hindi na. Once na-stress ang joint, diyan nakakapit yung tendon. Ang tendon naman, ang muscle nakakapit sa tendon. So pag stress ang tendon, stress ang muscle. To, pa-recover mo muna to. Okay, dapa ka. Okay ka lang? Hindi ka nahihilo? Okay. Good. Kala ko, kakagating ka rin ni Jollibee. Meron dito, kinagat ni Jollibee. Relax lang. Nanaginip ng 10 seconds eh. Relax lang. Pero yun nga, pag nakakaramdam kayo ng ganyan, fresh air lang. Kailangan papasukin lang yung fresh air. Recover din yan. Massage mo na rin yung balakang ni sir. Okay ka lang dyan, sir? Sige, dyan lang po muna, ha? Okay na. Ay, Di pa, konti pa. Sasakalin ko muna tong kuya mo. Lagi sa tiyan. Lagi sa tiyan. Yan. Relax lang. Inhale. Exhale. Tiyan lang muna. In a few seconds. Okay, ito na yung final. Last na to. Tapos na. Konting angat lang. Thank you. Kailangan mo lang ma-overcome yun. Tapos yan, lalapit na yan. Ngayon, may matitira pang swelling. Ay, may matitira pang pain. Bunga ng swelling dito kasi bago-bago pa. Pero ito, awat na ito. Tapos, yun nga lang, sir. Yung daily routine natin. Ganyan, no? Okay? Tapos, mga ilang linggo, 1 to 2 weeks, angat na yan. Ito, kanina, masakit din yan, eh. Ito naman kanina, ganito lang. Masakit na. Ngayon, mas malapit na yan, sir. Okay? Pero normally, may stress pa sa loob. Pero yun nga, maghihilom din yan sa tulong ng
mga pahinga, tapos yung gantong exercise para mas lalo siyang gradually ang pag-stretch niya, yung ganyan-ganyan. Hindi katulad ng mga pinupull stretch kaagad. Pag weak ang ligaments mo at tendons mo, pag pinull stretch mo yan, maaaring ma-rupture yung mga soft tissue mo. So, mas hindi magiging healthy yun. So, yung ganito kasi, para ka lang naglalaro, sabay walking, pati yung diabetic mo ma-address na rin yun. Okay? Yun lang po, ha? Thank you so much.